Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Serbisyong pangkalusugan tuloy-tuloy sa pag-arangkada sa Pangasinan. Mga water lily na bumabara sa Marusay River ng Kalasyaw nilinis. At AI-powered career development training isinagawa sa Pangasinan. Unang ratsada, kalusugan ng mga Pangasinense ang number 1 sa prioridad ng Administrasyong Gico III. Ito ang dahilan kaya inilunsad ang programang Gikonsulta. Layo nitong ilapit sa mga komunidad ang libreng serbisyo medikal, kabilang na ang libreng check-up. Nabibigyan din sila ng libreng mga gamot at sa pakikipagtulungan sa PhilHealth, mabibigyan na rin sila ng buwanang maintenance. So the Gikonsulta program is an overall program na kasama iti PhilHealth Yakap, iso dati iti konsulta. Apahan na ito ay gamot program ako, iti PhilHealth. Kan ito initiative ti probinsya, amin nga kailangan iti maintenance. Ikanda kayo iti binulang na maintenance ako. Okay, monthly! Sa bawat pag-arangkada ng Gikonsulta, inirerehistro rin ang mga Pangasinense sa yakap ng PhilHealth kaya't naililibre na ang kanilang pagpapaospital sa mga pampublikong ospital sa Pangasinan. Kung ano handak makikita, everyday, nandaw ako, karin tayo, iti programa, di Kapitolyo. Sa patuloy na pagtupad ni Governor Gico sa pangarap na mas malusog na Pangasinan at malusog na mga Pangasinense, patuloy din ang pagtatayo ng mga bagong gusali at mga bagong ospital na madaling matatakbuhan ng mga Pangasinense sa oras ng pangangailangan sa kalusugan. Bulto-bultong water lily ang nakolekta mula sa floodgate sa Sitio Bingco, Barangay Talibao, Kalasyaw, Pangasinan nitong August 24. Ang mga ito ay tinuturing na isa sa mga posibleng dahilan ng pagbagal ng pag-agos ng tubig sa mga ilog na maaaring magpalala sa pagbaha sa ilang lugar. Ang isyu ng paglilinis at pagpapanatili ng maayos na daluyan ng tubig ay binigyang diin din sa regular session ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan. Kabilang sa pinangangambahan ng posibleng pagbaba ng tubig mula sa mga kailugan sa Benguet, kaya mahalaga ang patuloy na pagme-maintain at pagmomonitor sa mga flood control structures. This is the new normal, and I agree with the lady from the 3rd District that yes, it is the new normal, but we should not be reactive anymore. We should be more proactive in preparation for what is happening right now, especially in the province of Pangasinan. Sabi nga po nila yung ulan na dumating sa Benguet is twice what is normal over the past 3 or 4 decades of measurements by Pagasa. Patuloy naman ang monitoring at paglilinis sa mga kritikal na daluyan ng tubig upang mapanatiling maayos ang agos at makatulong sa pag-iwas sa mas malawakang pagbaha. Ang inisyatibong ito, isa rin sa maisinusulong ni Governor Ramon Monmon V. Gico III. Katunayan, nauna na niyang ipinag-utos ang rehabilitasyon at paglilinis sa Marusay River ng Kalasyaw at sa iba pang mga ilog sa probinsya. Nagsagawa ang Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan sa pangunguna ng Pangasinan Provincial Employment Services Office o PESO ng AI-powered career development training na may temang Harnessing Gemini Notebook and Gemini for Growth and Productivity. Layunin ng pagsasanay na matulungan ang mga job seeker, estudyante at empleyado na mapalawak ang kanilang digital skills at maging mas handa sa mga oportunidad sa trabaho na nangangailangan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya. Sa pamamagitan din ng training, inaasahang matutulungan ang mga naghahanap ng trabaho na matukoy ang mga in-demand skills sa kanilang target na industriya at malaman kung anong mga kaalaman o training ang kailangan nilang pagtuunan upang mas maging kwalipikado sa mga available na trabaho. Mahalaga ito lalo't patuloy ang pag-usbong ng artificial intelligence at digital technology sa iba't ibang industriya.